Alright, self-love. Yan ang i-discuss natin ngayon. So, magiging heavy tong discussion na to. Alam mo naman, inspired tayo gumawa ng mga ganitong podcast. So, self-love kasi talaga ang pinaniniwalaan ko na core ng lahat ng gusto mo ma-experience. Tsaka ang self-love ang magbibigay sa'yo ng peace or positive energy, always creating elevation or kapayapaan. So ito yan, kapag buo ang self-love, uh, di ba majority ng mga tao naghahanap ng pagmamahal externally? Well, hindi mo mahahanap ang unconditional love kasi nag-iisa lang talaga ang totoo, which is self-love lang, unconditional love, or tinatawag nating independent love. So, lahat ng mga love na hinahanap mo externally or outside sa'yo is lahat yan may condition. Kasi nga, magkaiba kayo ng katawan ng ibang tao, di ba? So, obviously, dahil pareho kayo may katawan, pareho kayong nasa state of deficiency or survival. So, walang relasyon na mangyayari kung ang self-interest ng bawat isa sa inyo ay hindi na fulfill. Meaning, ikaw at yung ibang tao na karelasyon mo is kailangan mag-survive. Kailangan may masilungan, may pera, may makain, mainom. So, kung wala sila niyan is hindi nila mabibigay din sa'yo, di ba? So, ito yan. Kapag buo ang self-love, mas nagiging malinaw kung ano talaga ang deserve mo. Sa trabaho, relationships, pangarap, at pati sa paraan ng pagtrato mo sa sarili mo araw-araw. Kasi nga, yung self-love is tatayo talaga yan. Dahil nga, self. Sino ba yung self na yon? Si God yun, di ba? Ikaw. Ikaw nga si God eh. Yung love. So, meaning yan ikaw ang magiging source, di ba? Ikaw ang magiging source ng pagmamahal. So, actually, pag na-integrate mo na yung sarili mo, meaning nabuo mo yung sarili mo, tinanggap mo yung good side at bad side mo, minahal mo yan, is magiging kompleto ka. Kasi nga, marirealize mo na ikaw pala talaga yung hinahanap mo. Actually, lahat din ng mga gusto mo externally is projection mo lang din talaga yan. Kasi nga, lahat din naman yan ikaw eh. Kunwari, bakit mo ba napili na gustong pumorma ng ganyan? Bakit mo napili na kainin yung ganyang bagay? Ganyang pagkain na trip mo? Kasi nga, yan yung gusto mo. So meaning, project mo lang. Kaya mo in-experience. So, kaya 'di ba ito yung pinaka-core talaga eh. Pati yung mga goals mo dito rin, 'di ba? Pati yung relationship na gusto mo, projection mo lang din naman 'yan eh. Yung goals na gusto mo, syempre, dahil naka-pattern pa rin 'yan sa katawan mo, 'di ba? Sa self, yung biological self mo, tsaka yung gusto ng kalooban mo. So naka-pattern pa rin talaga 'yan. Kaya mo siya gusto. Una is yung biological self mo is yung katawan mo na gusto makasurvive. So malamang ipo-pursue mo yung magbibigay sa'yo ng monetary, social, tsaka yung yung monetary, social, tsaka yun nga, mag-self-improve. Tapos yung isa naman yung kalooban, which is yung gusto mo, yung mga passion mo, hobbies mo, nagpapasaya sa'yo. Tsaka yung mga gusto mong ma-experience. So, hindi ibig sabihin ng self-love na perfect ka or palaging masaya. Mas malapit ito sa pagrespeto sa sariling limits. Oo, kasi nga, di ba nga, kung gaano mo kamahal yung sarili mo is ganun mo din ipapa-experience to sa ibang tao. Kasi nga wala ngang external relationship outside sa self, 'di ba? Lahat 'yan ay projection mo. Sure, may relationship nga tayo sa external pero may self-interest pa rin yan. Ibig sabihin, nakikinabang yung karelasyon mo at ikaw, both kayo. Kung hindi makikinabang yung kabilang party, walang relasyon na mangyayari, 'di ba? Pagpili ng makakabuti sa future mo.
Kasi self-interest lang dahil nga may katawan ka, 'di ba? So yung katawan mo is may limitasyon, 'di ba? Nasa deficiency state na tumatanda, nagkakasakit, tsaka mamamatay. So mag-iisip ka talaga ng ng paraan para ma-preserve nga yung biological mo para may experience mo pa yung mga gusto mo ma-experience habang nabubuhay ka pa. At hindi pag-abandon na sa sarili kahit nahihirapan ka. Kasi once na na-integrate mo na yung sarili mo, minahal mo na yung good side at bad side mo, uncontrollable ka na neto. As in yung, alam mo na kasi na magkahiwalay kayo ng katawan ng ibang tao, 'di ba? So, marirealize mo na hindi mo kailangan kumbinsihin yung mga tao na magustuhan ka, which is okay lang din naman yun. Kung ayaw ka ng mga ibang tao or i-reject ka, okay lang, hindi ka masasaktan. Kasi nga, magkaiba kayo ng katawan, 'di ba? So, projection lang. Ibig sabihin, yung pagkagusto sa'yo ng ibang tao is idea nila yon sa mind nila, meaning projection. Kaya nila nagustuhan ka dahil yung version na mapapakinabangan nila sa'yo, sa utak nila is yun yung version na gusto nila, 'di ba? Ganun ka rin naman. So once nalaman mo na to, is magpo-focus ka na lang talaga sa sarili. So yung mga praises, judgment, criticism, kahit nga murahin ka pa hindi nagagana yan, hindi natatalab yan. Pwera na lang kung saktan ka ng physical. Kasi sa physical is pwede kang mamatay. So, pwede mong ipagtanggol yung sarili mo. Kasi nga, minahal mo nga yung bad side mo, di ba? So, pag minahal mo yung bad side mo is magagamit mo yan for self-protection. So, kung binabastos ka, ikakat mo na yung tao. Dahil nga pinoprotektahan mo nga yung sarili mo di ba? Kung ayaw ka ng tao, ikakat mo na rin siya dahil minahal mo na nga yung bad side mo, di ba? So, naintindihan mo yung pagkagusto nila at pagkaayaw nila sa'yo is wala talagang kinalaman sa'yo, di ba? So, ikakat mo na sila. So, basically, yung shadow mo, kailangan mo ma-accept yan. Once na-accept mo na yan, yan din yung magbibigay sa'yo ng successful na relationship sa sarili mo at sa ibang tao. At pati, magbibigay ng success sa'yo, monetary. Kasi nga, magiging confident ka niyan, di ba? Tapos, magte-take ka ng risk kasi hindi ka na mahihiya. Kasi, well, hindi ka na mapapakainin ng ibang tao kung uunahin mo sila, di ba? Tsaka kung mahihiya ka, well, binetray mo yung sarili mo, di ba? Kasi 'di ba binobomba tayo na kailangan maging sociable tayo, friendly or kung ano. Wala masama doon pero ang ginagawa kasi ng lipunan is hinahallucinate lahat ng mga tao. Meaning yung magkaroon ng agreement na maging people pleaser, mag-compete, baguhin yung sarili, maging uto-uto, friendship, yung makipag-friend na kahit hindi mo naman talaga gusto dahil wala naman kayo in common. Yun yung parang gusto kasi ng lipunan, 'di ba? Social acceptance. Well, gumagana lang yan dati sa mga primitibo. Pero ngayon, nasa lipunan na tayo, may internet na nga rin, hindi mo na kailangan yan. Actually, napansin ko na to, di ba? Kuwari, nag-content creator ka. Napansin ko to kasi content creator nga ako. Yung mga kilala ko pa sa trabaho ko. Tsaka yung mga kapitbahay ko, hindi sumusuporta. Kung sino pa yung ibang tao, sila pa yung yung talagang susuporta, magpa-follow, magla-like, mag-heart. As in sila yung ma-appreciate ka, 'di ba? So, yan yung sinasabi natin na hindi talaga lahat ng mga tao is magugustuhan ka. Merong mga tao ayaw ka. Actually, mas maraming ang mga malapit sa'yo na ayaw ka sa totoo lang Yung mga strangers, yung pa yung magpapayaman sa'yo So, ito, parang foundation siya. Kapag mahinang foundation, kahit anong success of validation ang dumating, mabilis din gumuho. Pero kapag matatag ang tingin mo sa sarili mo, mas kaya mong maghintay sa tamang
anong maghintay? Well, dito ako hindi sang-ayon sa ChatGPT kasi nga, paano maghihintay? Wala ngang opportunity dahil nga subjective reality, di ba? Kaya nga shinare ko sa inyo yung taasan mo ang tingin mo sa iyong sarili, maging delusional ka, paniwala mo na ikaw yung the shit, the best, ikaw yung pinaka-pogi, ikaw yung pinaka-maganda, ikaw yung pinaka-confident, ikaw yung pinaka-mayaman. Kaya ako shinare yan kasi nga subjective ang reality. Kung wala ka, hindi mag-exist yung external, di ba? So technically, ang pundasyon talaga is mahalin mo talaga yung sarili mo dahil ikaw nga si God, ikaw ang magiging source, 'di ba? So ikaw ang opportunity at magbibigay ng opportunity sa iba. So kung hindi ko ba tiningnan ng mataas yung sarili ko, makakapag-share ba ako ng information na ganito? 'Di ba hindi? 'Di ba? Ako yung opportunity at the same time makakapagbigay din ako ng opportunity sa inyo, 'di ba? Ganun lang 'yun. Umiwas sa toxic na tao. Well, kung hindi mo mahal sarili mo is wala kang kapasidad na mag-say ng no. Is ang gagawin mo is yung mga tao na binabastos ka is hahayaan mo na lang, 'di ba? Kasi nga gusto mo yung kapayapaan. Well, ang mangyayari niyan is kaya ako nga shinare yung video na first impression last kasi nga hindi mo mababago yung category ng tao sa utak mo. Kahit yumaman ka pa. Yan ang malupit dito Diyan sa first impression last. Kasi naobserbahan ko yan eh. Sabi ko, mababago pa kaya to? Kaya simula na lamang ko tong first impression last. Zero tolerance na talaga ako sa mga tao. Ganun din sana kayo. Kasi hindi mo talaga mababago yung tao. As in yung category niya talaga sa utak niya. Yun na talaga kung paano kanya unang nakilala, ganun ka na niya ikakategory. At ang masakap nito, lifetime na yan. Pwera na lang kung nagbago siya. Meaning yung nagbago siya mismo, naging understanding siya na tao. 'Di ba? Yung sabihin na nating awake, gumising, or naging mapangunawa. Pero most ng mga tao, lalo na yung mga ship sa lipunan, is close-minded yan, 'di ba? At ang category nila sa first impression last is actually panghabang buhay na nga eh. Kaya nga, once nalaman mo yan, lumabas na talaga yung unang red flag ng tao na dislike ka or dinisrespect ka or kahit joke. Kasi hindi rin ako naniniwala sa joke eh. Alam mo yung joke? Low-key disrespect yun. Kasi okay lang makipag-joke kung nasa comedy bar kayo, di ba? Pero kung nasa formal setting, tsaka yung mga business deal, tsaka yung mga tamang usap lang, pakikipagkapwa-tao, walang karapatan makipag-joke sa yung ibang tao, 'di ba? Mag-discipline. Obviously, dahil nga mahal mo sarili mo, magkakaroon ka ng disiplina. Susundin mo yung mga gusto mo. Tapos, aayusin mo yung finances mo, kamalayan mo, pati yung health mo, 'di ba? Kasi uunahin mo 'yan kasi nga lahat ng ito ay babalik pa rin talaga sa iyo. Yung depende na lang kung gaano mo kamahal yung sarili mo kasi nga yung discipline is manggagaling yan sa iyo eh dahil biruin mo, may katawan ka. Siyempre, ano bang biological function ng katawan? Mag-survive. Siyempre, unahin mo talaga sarili mo. Kasi pag nagkasakit ka na todas ka, hindi ka rin makakatulong sa ibang tao. Common sense to, di ba? Tingin mo pag baldado ka, nagkasakit ka, makakatulong ka ba sa ibang tao? Di ba hindi? No, paano ka na todas ka? Tingin mo ba makakatulong ka pa ba sa ibang tao? Di ba hindi? So, syempre, kailangan magiging disiplinado ka na dyan. At mag-build ng buhay na gusto mo talaga. Ito talaga yun. Kasi nga, once na-integrate mo na yung sarili mo, meaning, tinanggap mo na yung sarili mo ng buong buo, uunahin mo na talaga yung sarili mo neto. Self-mastery na. Kasi, hindi mo na makokontrol yung mga ibang tao eh. Sa totoo lang eh. Hindi mo sila makokontrol na magustuhan ka. So, bakit mo pa sasayangin yung oras mo, attention sa kanila? Mag-focus ka na lang sa sarili mo. Yung ma-appreciate ka, sila na lang talaga yung makakaintindi sa value mo. Actually, yung value mo is mag-stand alone yan eh. Kesyo mahirap ka pa or mayaman eh.
Kasi ang value mo dito is self-love nga, 'di ba? Mamahalin mo sarili mo. Yun pa lang tatayo na. Kaya nga ito lang ang talagang totoong love na na totoo eh. Kasi nga unconditional 'to, 'di ba? Depende na lang 'yan kung mahal mo sarili mo or hindi, 'di ba? Kaya nga ito lang talaga yung nag-iisang totoong unconditional love. So, unconditional love, self-love, independent love, nag-iisa lang yan. Or kung cheesy ka man, tinatawag nila itong God's love, di ba? Kasi ikaw nga yung source, di ba? Ang focus mo dyan sa sarili mo, self-mastery lang. Sarili mo lang pinagpo-focusan mo. Pwede rin sabihin na self-love is the root. No, self-love is God's love. Ikaw nga si God eh. Diba? O sabihin na natin root na rin. Everything else, peace, confidence, discipline, success, and healthy relationships grows from it. Oh, yan kasi ang talaga core principle eh. Yan talaga eh. Kasi nga, biruin mo, dyan lahat-lahat talaga yung God's love or self-love eh. Biruin mo naman, subjective reality. Sino ba kasama mo hanggang kaduluduluhan? 'Di ba? Obviously, sarili mo. So, para ma-experience mo yung mga gusto mo ma-experience dito, success, relationship, tapos mga goals mo, gusto mo ma-achieve. So, anong gagawin mo para ma-experience mo yan lahat? Malamang magpo-focus ka sa sarili mo at mamahalin mo sarili mo, 'di ba? Magfo-focus ka kasi ang mangyayari dito, ikaw na magiging source. Hindi ka na magde-depend sa ibang tao. Kasi 'di ba sa lipunan sinasabi sa atin, ang point of view mo is sa ibang tao para magustuhan ka. Dahil yung value mo nakadepende sa kanila, 'di ba? Yung value mo nakadepende sa validation nila. Yung validation nila na version mo na gusto nila mapakinabangan. Yung version mo na gusto nilang gamitin at gawing uto-uto. Yung version mo na gusto nilang i-exploit. Yun lang naman talaga yun eh. Pero yung version mo na bad side mo, hindi nila matatanggap yun, di ba? Kaya nga pag nagbago ka, di ba, napansin mo, nagpapautang ka dati, hindi ka na biglang nagpautang, nag-say ka na magagalit na yan yung mga tao sa paligid mo. Or kung wari, nakita mo in-improve mo na yung sarili mo, na nag-gym ka na, nagde-training ka na, kumakain ka na ng processed food, nagbabasa-basa ka na, tapos inaayos mo yung kabuhayan mo, naghahanap ka na ng mga mapapagkakitaan ng pera na malaki. Ang mangyayari, nakikita ng tao, unti-unti na silang lalayo, tapos magkakaroon na sila ng evil eye. Yung alam mo yung mga tingin na parang naiinggit. Yung alam ko may experience nyo to, lalo na pag nag-i-improve ka. Pag nag-i-improve ka, makikita mo yan sa tao sa paligid mo. Kasi yung parang may smirk, tsaka yung tumitingin ng parang naiirita or naiinggit. Tawag nila evil eye yun eh. Kaya nga dito sa TikTok maraming mga parang ganyan eh. Yung hand of Hamsa ata yun. Hindi pa ako naniniwala niyan dati. Yung pala, dapat paniwalaan mo rin yung ganun. Kasi, ayoko na magkwento kasi nga yung mga tao na ganun, gagawang ka talaga ng kung ano-ano para bumagsak ka talaga. Kasi dati, masyado akong conceited. Iniisip ko, well, wala na. Kahit ano pang ano nyo dyan, ano pang inggit nyo or tingin-tingin nyo, is wala kayong magagawa. Pero, iba pala talaga yung inggit. Grabe pala talaga yun. As in, gagawang ka ng storya. Ikikwento ko yan sa tamang panahon. Pero, yun nga yung na-experience ko. Gagawang ka talaga ng storya, promise. Hanggang sa bumagsak ka, 'di ba? Kaya, sa mga ganito, hindi rin talaga maganda yung maging sociable masyado. Yun yung natutunan ko eh. Tapos sabay tapos pag sociable ka, 'di ba? Sa pagiging sociable is may power dynamic 'yan. So merong leader, follower, tsaka may dominant, submissive. So mangyayari diyan is bawat tao nga gusto maging dominant, 'di ba?
Kaya nga napapansin mo yung mga awakened na tao, mostly sila lang mag-isa. Kasi nga nakita na nila yung na nature ng tao na self-interest lang talaga mahalaga. Tsaka bawat relasyon may power dynamic. Kaya the best talaga is yung casual lang talaga. As mag-focus ka na lang sa sarili mo. Value for value. Tawag nila dun is transactional relationship and mutual relationship. Kuwari nakipagrelasyon ka sa babae or lalaki, una pa lang sabihin nyo na talaga yung pakay nyo. Maging upfront na talaga kayo kung ano yung plano nyo. Gusto nyo bang mag-anak? Gusto nyo bang maging mag-asawa? Hindi yung alam mo yung questionable, hindi alam gusto. Pag naipag-deal ka sa mga tao na gano'n na hindi alam yung gusto, well, ikat mo na, 'di ba? Ikat mo na yung mga ganong tao kasi inuubos oras mo, 'di ba? Tingin mo ba sa sa goals mo, kailangan sa goals mo okay lang ba yung vague? Yung walang malinaw na direksyon, 'di ba? Parang naglolokohan lang kayo nun kung walang goal, 'di ba? Tsaka dapat yung relationship, kesyo friendship man 'yan or romantic, is dapat nakafocus 'yan sa survival pa rin. As in yun talagang um, paano ba 'to sabihin? Kasi sa survival, 'di ba, sa survival ano 'yan, yung companionship. Kailangan mo rin ng companionship. Tapos magtutulungan kayo na pareho kayong pumera, or kung yung isa lang naman pumipera, malaki kumita, ang gagawin ng isa is magtatrabaho sa bahay, 'di ba? Allocation of household chores. So ganun yung mangyayari, 'di ba? Para tulungan kayo. So again, yung self-love na yan is, yan talaga yung core lang talaga. Kasi nga, ikaw at ikaw lang din talaga kasama mo hanggang kaduluduluhan. Kaya ngayon pa lang pinaparealize ko na sa inyo yan eh. Actually, marami na rin akong video na lalapag na ganyan eh. Paulit-ulit na nga ito eh, sa totoo lang. Na ikaw at ikaw lang din kasama mo hanggang kaduluduluhan. Sure, pwede ka mag-reproduce yan, magkaanak. Magkaroon ka ng wife or husband hanggang kaduluduluhan. Pero, may isa pa rin talaga sa inyo mawawala, 'di ba? Kaya, kailangan mag-focus ka rin talaga sa sarili mo. Kasi, well, hindi mo responsibilidad na i-save yung mga tao sa paligid mo. Or magstay sa relationship na walang kaayusan, 'di ba? Hindi mo naman responsibilidad 'yan. Ang responsibilidad mo lang is sa sarili mo, 'di ba? Tulungan yung sarili mo, mahalin mo yung sarili mo para hindi ka aasa sa iba. Self-reliance yun. Yun yung sinasabi nila, self-reliance. Kasi biruin mo, kung yung mga tao, lahat ng mga tao mahal nila sarili nila, malamang walang insecurities na mangyayari, 'di ba? Tanggap nila lahat isa-isa. Walang racism na mangyayari. Biruin mo, walang mananakit kasi nga kung mahal mo sarili mo, 'di ba? Paano ba magmahal ng sarili, 'di ba? Ititreat mo yung sarili mo ng may respect, 'di ba? So, kung ititreat mo yung sarili mo may respect, obviously, re-respect mo rin yung ibang tao. Pero hindi kasi ganun lahat eh, 'di ba? Kasi nga duality matrix to. May mga tao talaga na hate nila yung sarili nila. At may mga tao na mahal nila sarili nila, which is okay lang din naman yun. Pero ang kagandahan lang kasi sa self-love or pagmamahal mo sa sarili mo is ikaw na yung may control, 'di ba, sa life mo. Hindi na yung ibang tao kasi tumatayo ka na as independent. Ikaw na kasi yung source eh. Magiging source ka na. Actually, hindi mo na rin kailangan ng pagmamahal ng ibang tao, sa totoo lang eh. Kasi nga, minahal mo na sarili mo eh. Tsaka projection lang din naman yan eh. Sure, kung bata-bata ka pa, mga 18 ka or to 20, up to 25, hindi mo pa malalaman tong ganito, di ba? Pero once lumagpas ka na ng 25, matutuklasan mo na to na lahat ay projection lang.
So, yung mga gusto mo at gusto ng ibang tao ay nagpro-projectan lang kayo. Reflection yun. Reflection. Kaya mo nagustuhan yung tao na yun kasi nakikita mo yung gusto mo sa sarili mo. Now, kaya ayaw mo yung tao na yun kasi nakikita mo, ayaw mo yung ginagawa niya kasi ayaw mo yun sa sarili mo, di ba? Ganun lang naman yun. Technically, ano lang din naman yan. Tsaka yung isang side lang din naman, biological side din yun bukod sa projection. Which is yung parang yung kagustuhan ng biology mo na mag-reproduce. Kaya nagustuhan mo yung opposite gender, lalaki, babae. Actually, iba naman yun, primal attraction, di ba? Di ba kasi kinategory nila yung mga love, di ba? Agape, yung mga ganyan. Ito, search natin, category of love. Wait lang kayo ha. Self-love, pagmamahal, pagrespeto sa sarili, kasama rito self-care, confidence, boundaries, at pagtanggap sa sarili. Actually, ito, romantic love, pagmamahal ng mag-partner o magkasintahan, may emotional at physical attraction. Actually, itong romantic love, ano to wala tong physical attraction fantasy to yung mga nakikita mo sa Walt Disney, di ba? Familial love, pagmamahal sa pamilya, obviously, hindi ko na kailangan paliwanag yan. Platonic love, connection sa kaibigan, walang romantic intent. So, itong platonic is common interest lang to. Kaya gusto mo yung mga kaibigan mo kasi may common interest kayo. Unconditional, pagmamahal na walang kondisyon o kapalit. Madalas inuugnay sa pagmamahal ng magulang o spiritual love. Well, hindi sa magulang yan. Self-love at unconditional love, isa lang yan. Tsaka, hindi nila inano yung primal love. Mayroon kasing primal As in, yung parang nagustuhan mo yung tao dahil sa biology mo. Ibig sabihin, sexually attractive ka. Actually, yun nga yung close Close sa self-love Pero ibang topic na yun. Kasi, yun talaga yung parang walang kailangan dun as in sex lang talaga. Kasi biruin mo, nagustuhan mo siya dahil sa physical lang. Primal yun Yun yung biology. Yun yung pangalawang highest ng love bukod sa self-love. Kasi self-love, walang kailangan, di ba? Yung pangalawa, yun, primal. Kasi nga, gusto ng katawan mo mag-reproduce di ba? Kaya na-attract ka sa babae na ganitong facial feature, ganitong hubog ng katawan. Sa lalaki rin, ganun din. Na-attract ka na pogi, tapos facial feature, tsaka katawan. So basically, yun lang naman talaga yun. Eros, romantic, passionate love. Philia, friendship. Storge, family love. Agape, unconditional love. Philautia, self-love. Ludus, playful, flirty love. Pragma, mature, long-term love. So, paano? Yun lang talaga, self-love lang talagang totoo. Kasi yan ay God's love. So, paano? Yun lang. Peace.